Hinay-hinay lang po sa pagkain at matamis ire. Isang madali ang panghimagas po ang gagawin natin. Simple lang po at madaling hanapin ang mga ricado. Hindi na rin po kinakailangan ng mamahaling kagamitan sa kusina para magawa ito. Magsimula po tayo sa 8 piraso ng tasty, white bread. Ang ginawa ko ay tinanggal ko lang po yung paligid. At yung 8 piraso para malinis pong tignan, pero hindi ko po itatapon yung mga pinagputulan at may gagawin tayo mamaya. Ito muna po ang harapin natin. Ito pong 3 itlog batihin po natin ng maayos. Yan muna. Pagkatapos po sa isang kasirola tunawin po natin itong isang bloke ng mantikilya o butter, pero kalahati lang po ang ginamit ko. 4 na kutsara po yun. Ngayon maglagay po tayo ng gatas evaporada. Maglagay din po tayo ng isang maliit na lata ng all-purpose cream. Maglagay din po tayo ng gatas kondensada. At pagkatapos lagyan na po natin ng ube food color or ube food extract. Haluin po natin ng maayos yan hanggang magkasama-sama ang ricado o tuluyan na talaga pong matunaw yung ating mantikilya. I will turn off the heat for now. So mainit pa yan ha. Ito gagawin natin. Sandali. Lalagyan ko po ng gelatin yung ating itlog. 3 kutsara po yon ng gelatin powder. Ihalo po natin sa itlog. Yung mainit na ube, dahan-dahan nating ilagay dito. Hindi naman lahat. Pero anong gagawin yan? Ang process po ito is tempering. Yon ang tawag dun sa procedure na yon. Ginagawa natin, niluluto lang natin yung itlog. Sa pamamagitan po ng pagdadagdag ng konting maligamgam na gatas dito po sa ating binate pero hilaw na itlog. So, halo lang tayo ng halo. Okay, balik natin ang heat. Medium heat ulit ha. Pagkatapos, dahan-dahan nating ilagay ating itong itlog. At saka yung ating gelatin, halo lang ng halo. Dahan-dahan lang po, wag isang barandal ang paglalagay nitong ating mga ricado. Halo lang kayo ng halo hanggang maging smooth at matunaw na. Sabi ko yung mga dalian, so gumamit na lang po tayo ng dibote na ube halaya. Ayos na rin po yan. Coat ko lang po ng cooking spray itong paligid ng ating cake pan para pag nilagay natin yung ating matamis, hindi siya manikit. Isa lang ang papakita ko sa inyo ha. Ipapalaman ko lang naman yung ube dun sa ating tinapay. Ganyan. Kalahating bote po ang nagamit ko nung ating ubing halaya para mailagay na palaman din niya. Ilagay na po natin din sa ating cake pan. Ayos lang po kung magkapatong-patong o magkasalansan-salansan dahil malambot naman po itong ating tinapay. Ngayon po para matakpan yung mga butas-butas, yung mga pinagputulan pong natira, yun po ang ipangsiksik nyo dun po sa mga espasyo dun sa pagitan para po talaga walang butas na malabasan yung ating ube na ilalagay din paalala lang po medyo may katamisan na to kasi po yung maglalagay tayo ng kalahating bote ng makapuno. Alam yung matamis po yan. Yan pa lang ang ilalagay natin sa unang layer nitong ating pandi-ube cake na ginagawa. Pagkatapos po, tsaka natin ibuhos itong kalahati ng ating ube cream na ginawa. Hindi po lalagos yan sa ilalim dahil po natakpan natin, di po ba? Pagkatapos po, hayaan yung lumagos yung ube cream hanggang ilalim. Tusok-tusukin nyo po ng konti. Parang yung kakain naman, humiwa ng isang slice, matikman yung ube hanggang sa ilalim. Ganun. Tapos, ilagay natin, itaob natin. Yan. Ganyan po ba kayong magluto ng pandi-ube? Makapuno. Tapos, lagyan pa po ulit natin para makover sila lahat. Hanggang sa mawala na yung puti, yung white bread. Komot nilagyan na po natin yan ng gelatin powder kanina dun sa ating ube cream nung hinahalo. So hindi na po natin kinakailangan ng oven para i-bake. Lagyan nyo po ng konting natirang makapuno yung ibabaw para ang kakain ay malaman na yung ube cake na kakainin nila meron pong halong makapuno. Ang gagawin po lang natin ay ilalagay natin sa refrigerator para po tumigas ng konti at paghiwa ay maging maayos. Ito na po yun. Ito po, wala nang oven na kailangan, wala ring pasingawan na kailangan. Mga lumang tinapay na pinagsama-sama. Ang tawag ko po dito ay pandi-ube na may makapuno. Kayang-kaya niyong gawin. Nandiyan pa kayo? Tapos na!